really. Yo mga par, kamusta? Ang naging laban ni Hatton. Pero bagong lahat mga idol, suportahan nyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So matapos nga po ang matinding bakbakan sa pagitan ng anak ng British boxing legend Ricky Hatton na si Campbell Hatton, kalaban ng kapwa nito Briton na si Jaime Samson, kung saan mga idol nakuha ng batang Hatton ng panalo via disqualification dahil sa excessive holding. Pero hindi natuwa ang mga boxing fans mga idol sa resulta ng laban dahil kung saan ilang segundo na lang patapos na ang laban ay saka pa daw din disqualified si Samson. Sa naging laban kasi mga idol lamang sa suntukan ng kalaban ni Hatton, mahilig lang talaga ito humawi sa liig ng batang Hatton kaya nabawasan ito ng puntos. Isa sa round 5 at isa din sa round 6. Kaya maraming mga boxing fans ang nagalit sa resulta ng bakbakan. May mga nagsabi pa nga mga idol na parang basura daw si Campbell Hatton dahil sa hindi makatarungan na panalo nito kontra sa fighter na in-outbox lang siya at nanalo sa isang disqualification fight. Well, ang masasabi lang natin dito mga idol, mukhang mali talagang pag-disqualify kay Samson dahil sa ngayon kasi mostly sa mga boxer, ginagawa na technique ang excessive holding. Malas lang talaga ni Samson dahil mahigpit na referee ang kasama nito sa ring at isa pa may warning na rin si Samson ng 2 beses. Kaya hindi talaga natin masisisi ang referee kung bakit sinibak siya sa pangatlong pagkakataon. Samantala matapos nga po ang hindi magandang performance na pinakita ng angas ng Pinas General Casimero sa laban nito kay Yoshinori Oguni, halos mag-iisang linggo na ang nakakalipas. Kung saan maraming mga Japanese boxing fans ang na-disappoint kay Cuadro Alas. Nag-expect kasi sila ng malahalimaw na galawan galing sa Pinoy boxer pero hindi nila ito nakita sa bakbakan at sali parang siya pa ang binugbog ni Oguni sa ibabaw ng lona. Bagamat hindi lang daw mga idol ang mga boxing fans ang talagang nadismaya kay Casimero sa laban, pati na rin daw mga idol ang primary promoter ni Naoya Inoue na si Mr. Honda, kung saan present na present ito sa laban ni Cuadro Alas. Sa katunayan nito mga idol, binisita pa ni Mr. Honda si Casimero sa kanyang dressing room ilang minuto bago ang laban nito kay Oguni. Subalit dahil sa mahinang galawan ng Pinoy boxer sa laban nito kay Oguni, maraming mga Pinoy boxing fans ang nagsabi na nawalan na daw ng gana si Mr. Honda na ipalaban ng kanyang alaga na si Inoue kay General Casimero sa dahilan na hindi kaya makipag-compete na maganda ni Cuadro Alas sa Japanese Monster. Talagang sinira daw ni Casimero ang kanyang nag-iisang opportunity sa laban kay Inoue. Kaya tiyanta ng iba mga idol, malabo na daw talaga mangyari ang pinapangarap na laban ni Alas kay Inoue. Well, kung tayo naman ang tatanungin mga idol, wala naman siguro pakialam si Mr. Honda kung maging okay o masama ang galawan ni Casimero sa laban nito kay Oguni. Tandaan po natin mga idol, promoter po si Mr. Honda. Ang number 1 priority nito ang kumita ng malaking halaga para sa bakbakan ng kanyang alaga na si Inoue. At ang tanong dito mga idol, sino pa ba ang pwede makakalaban ni Inoue na pwede makapagdala ng malaking revenue kay Mr. Honda? May fighter pa ba sa super bantamweight na makakapagbigay ng matinding hype sa mga boxing fans? Lalo na sa mga Japanese boxing fans maliban kay Cuadro Alas. Dagdag pa nito mga idol, sa kalimasungkit daw ni Inoue ang undisputed sa super bantamweight. Sino pa kaya ang deserving sa laban? At the same time makapagbigay ng magandang revenue sa bakbakan? Palagay natin wala nang iba kundi si Casimero. Malaking draw kasi si Cuadro Alas sa Japan sa lahat ng mga fighters sa 122 pounds. Alangan naman natin sabihin mga idol na masikat pa si Luis Nery sa Japan kumpara kay Cuadro Alas matapos maban ang Meksikano sa Japan dahil nagpositibo ito sa feds matapos ang title fight nito kontra ang Japanese contender.